Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 4:35 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rantol. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Mayo taong 2026. Tayo po ay sabayan na papakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po, si Bernard Dadis. Good morning sa iyo, Bernard. Good morning. Simulan na agad natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makamulahang balita ngayong araw. Headlines. National News. Umalo na sa record high na 18.49 trillion pesos ang utang ng Pilipinas as of March 2026 batay sa latest report ng Bureau of Treasury. Ang nasabing record ay 2% mas mataas kumpara sa 18.16 trillion pesos na utang ng bansa noong February 2026. Samantala, nananatiling bagsak ang palitan ng piso kontra dolyar. As of May 6 kahapon, sad-sad pa rin sa 61 pesos and 30 centavos ang halaga ng peso-dollar exchange rate. Hataw Balita ngayon. Bahagyang nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Marso ngayong 2026. Batay sa latest report ng Philippine Statistics Authority, naitala ang unemployment rate sa 5.0 o katumbas ng 2.58 million na mga Pilipino ang walang trabaho noong March 2026. Bahagyang mas mababa lamang ito ng kaunti kumpara sa 5.1 na unemployment rate noong February 2026. Subalit mas mataas na bilang yan kumpara sa record noong March 2025 na nasa 3.9% o katumbas lamang ng 1.93 million na mga Pilipinong unemployed. Samantala, mayroon namang mahigit sa 47 million ang populasyon ng mga Pilipinong may trabaho para sa March 2026, habang nasa higit 6 million naman ang nasa underemployment. Hataw Balita ngayon. Medyo marami-rami yang nawalan ng trabaho. Siguro expected na rin yan, Ani, dahil nga sa epekto nitong krisis, pangunahin na tinamaan itong mga sinatawag na mga maliliit na negosyo na yung iba napilitang magsara, yung iba pansamantala nagbawas ng tao. That's correct. Opo. We expect that. Ano po, marami nagsasabi naman ng mga kababayan natin. At ganoon din yung mga negosyante, expected talaga. Hoping na makabalik ulit. Ha? Sana nga, makarecover kasi yung mawalan ka ng trabaho tapos tumataas ang presyo ng bilihin, medyo mahirap. singilin, mga kagaya ng utilities, naku. Yun ang Mahirap yun. madoble yung bill mo. Di ba? Oo. Medyo mahirap yun. Mahirap yun. Mga Kasi wala kang madobling trabaho, bill mo. nawalan ka ng work, di ba? Kaya nga, ang hirap, kung sabi nga nila, ang hirap mag-budget. Paano kung wala ka ng babudgetin? That's correct. At madami sa ating mga kababayan nagpatuloy pagdarasal na sana yung gulo. Dulot kasi ito ng gulo diyan sa yung gera. So, hari nawa na matapos na yan. Yan ang mitiin, yan ang panalangin. Na sana matupad na yan. And sabi ko nga kanina, nadodoble yung electric bill mo. Pero meron tayo dito isang balita. Ito, magpapatupad ang Manila Electric Company o Meralco ng suspension sa power disconnection at pagbibigay ng flexible payment option sa kanilang mga customer. Alinsunod dito sa utos ng Energy Regulatory Board sa power distributors. Kasunod ng bill shock noong April. May hataw na balita si Asher Kadapan Jr. Tiniyak ng Manila Electric Company o Meralco sa mga customer nito na susundin nila ang direktiba ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ito ay may kaugnayan sa utos ng komisyon para sa mga distribution utilities sa buong bansa na suspindihin muna ang pamumutol ng kuryente sa loob ng 3 buwan at payagan ng mga customer na makapagbayad ng bill sa installment basis.
Alinsunod dito sa idineklarang State of National Energy Emergency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa direktiba ng ERC, inuutusan nito ang mga electric power industry stakeholders na huwag munang magpatupad ng power disconnection o pamumutol ng kuryente. Sakop nito ang mga residential at non-residential customers para sa mga may electricity bill simula ngayong buwan ng May hanggang July 2026. At upang hindi mahirapan sa pagbabayad ng mga consumer, inatasan rin ng komisyon ang mga power distributor na magpatupad ng flexible payment options o utay-utay na pagbabayad ng kuryente. Saklaw nito ang mga consumer na may buwanang konsumo na hindi lumalagpas sa 200 kWh kung saan pwede itong bayaran ng paunti-unti sa loob ng 3 buwan. Samantala, hinimok naman ang mga consumer na may kakayahang makapagbayad na isettle ng buo ang kanilang electric bill batay sa kanilang covered billing period. Sa inilabas na pahayag ng Meralco, sinabi nito na nakikiisa sila sa ERC sa paghahanap ng mga paraan upang maibsan ang mga hamon na kinakaharap ng mga consumer na dulot ng kaguluhan sa Middle East. Nangako rin ng kumpanya na patuloy silang makikipagtulungan sa pamahalaan at mga kaukulang stakeholder upang matiyak ang patuloy na paghahatid ng maayos sa supply ng kuryente sa kanilang mga customer. Nitong Abril, nakaranas ng bill shock o biglaang pagtaas ng babayarin sa kuryente ang ilang mga customer ng Meralco. Nilinaw naman ng power distributor na ang mga charge sa bill ng kanilang mga customer ay ipinataw nila alinsunod sa mga umiiral na batas at polisiya. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Inirekomenda ng Quezon City Police District sa mga gas station ang paglalagay ng harang bilang preventive measure laban sa dumaraming gas and run incidents. Pinayuhan din ng mga gasoline attendant na tiyaking makapagbayad muna ang customer bago paalisin ang sasakyan. Kasunod ito ng pinakahuling gas and run incident sa Mindanao Avenue kung saan tumakas ang isang sasakyan matapos magkarga ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina. Tukoy na ng mga otoridad ang may-ari ng sasakyan na sangkot habang nakaalarma na rin ang nasabing sasakyan upang agad itong maharang kapag namataan sa kalsada. Pinapalahanan din natin itong mga gasoline boy na kung pwede po ay maglagay ng barrier sa unahan po ng ating ng sasakyan na igagas up nila at maghintay ng payment sa ating customer para po as part na rin ng ating preventive measure. Hataw Balita ngayon. Ayan, kumbaga kasi hindi lang isang beses nangyari yan, no? That's true. Na nasusundan. At ito ay halagang 1,500 pesos lang naman. Tinakbuhan yung pobreng gasoline boy dito nga sa may Mindanao Avenue. Medyo Pero natukoy na. Tukoy na yung Tukoy na yung pati yung address, na-locate na ito ng mga otoridad. So, ibig sabihin, hindi sila makakaligtas. Mayroon silang mapapanagot sila. Pero kasi 1,500. Sabihin, walang-wala, ano? Hindi natin alam. May sasakyan nga eh. Oo, may mga, sabi ng iba, ay, may sasakyan nga ako, pero minsan nahirap ako sa pag-purchase ng gasolina. Dapat di ka nagsasakyan. Ayan. Yung iba naman, baka, we will find out kung ano yung reason. Oo. Pero kahit na naman ang reason yan, ay hindi pa rin dapat gawin. Di ba po? Ang inisip ko lang kung feasible ba yung sinasabing lagyan ng... maganda yung suggestion ng QCP din. Ano? Pero anong klaseng barrier na ilalagay, ihaharang mo sa harap ng sasakyan? Huwag ka magharang ng barrier na made of plastic kasi pwedeng sagasaan yan, matutumba ka agad. So, sabihin, anong ang klaseng barrier yung ilalagay yung nila? medyo konkreto ng konti. Na Paano yun? Bubuhatin ng ano? Yes, 2 tao dapat ang magbubuhat. Yun lang. Kasi magdadagdag ng ano. Okay. Kasi ako nag-part-time job ako nung ako nag-aaral as gasoline boy eh. Okay, yun. So ang isang, ewan ko lang ang setup ngayon pero doon sa pinagtrabaho kong isang gas station, Nagtitipid din hindi lang isang, kumbaga, yung pump station ang tawag doon. Yung tatauhan mo. Napakarami. Kung may iba ka pang pump na hawak. Okay. If that is not visible, Kung gano'n na idadagdag sa trabaho ko yung maglalagay ako ng barrier, I see. lalo na kung maraming nakapila na magpapakarga,
Kaya ang tanong ko, anong klaseng Okay, barrier? I think that's a good point. Kasi experience ko yan sa ganong klaseng work. Nagkaroon ka ng experience yan. Mas maganda siguro, kahit na hindi ka na maglagay ng barrier, dahil sa sinasabi mo dyan, ay pay first. Magbayad ka muna bago kita kargahan. Yun lang kung papayag na bayad muna bago karga. Of course, maging mabait lang yung approach niya doon sa mga nagpapakarga. Mawalang galang na po, magandang umaga. Mayroon po kaming kautusan ngayon dito, nabayad muna po kung okay lang po ba sa inyo. O sige, pwede naman yun, di ba po? Ang ano dyan, ang susunod dyan na tanong is, dapat yung magpapakarga, alam niya kung magkano na ipapakarga niya. Minsan kasi, yung ginagawa, yung iba, sige, full tank mo, hindi niya sigurado pa kung magkano yung kanyang aabutin doon sa pinapakarga niya. Oh, another solution to that, kung gano'n ang tinatanong, magpaskil ka na, di ba, nung presyo. Kapag full tank, ito yung kapag ganito yung papakarga mo, ito yung magiging Depende kasi yun sa sasakyan. Ayan. Na kung ano yung capacity ng kanyang... Kaya nga, Kaya kung magpapakarga ka, kung ikaw, kung gano'n ay patutupad, na bayad muna bago karga, ikaw mismo na magbabayad, iano mo na. Kung magkano. with the participation of ng mga may-ari ng mga sasakyan. Oo, kasi sa experience ko, hindi lahat ng alam niya agad kung magkano babayaran niya. May idea siya kung magkano yung full tank, pero wala. Tatanungin pa niya, sige full tank mo, magkano? Okay. So, sabihin, i-familiarize nyo rin para makatulong kayo. Ayan. Ulitin natin. Parang tulong nyo na rin sa mga katulad nyo na nagtrabaho before sa gasoline station. Kasi kawawa din, mapapagalitan din yan eh. Oo. Okay. Mapapagalitan din yan. Hindi siya naging alert. Pero kung ma-explain ng maayos, sana hindi magalit yung mga may-ari o kaya yung mga employer nila. Next time, kung feasible ito, do it. Pero kung hindi, magdadagdag pa ng empleyado, that's a burden on the part of the employer na magdadagdag ka pa ng empleyado. Mas maganda, bayad muna. And then, familiarize kung magkano ang iyong ilalagay dyan para at least makatulong din kayo na hindi mag-cause ng traffic. Di ba po? Oo, saka kasi pag nilagyan ng barrier, medyo madadagdag sa trabaho ng attendant. At the same time, medyo babagal yung flow nung pagpapakarga. Kasi madadagdag sa sistema yun eh. That's right. Lalagay ka ng barrier, kakargahan mo. O pagkakarga, bayad, tapos tatanggalin mo. And the long run. Saka pa lang ulit pipila yung susunod na magpapakarga. Tama ka doon. So, dapat, ang susunod doon ay baka maka-apekto pa doon sa daloy ng trapiko. Di ba? Kapag nag-volumize na yung... Pag madami nagpapakarga. Oo. So, tulong na lang tayo. Kung kailangan, gawa ng paraan ng mga may-ari, ipaskil na yung mga presyo. Pag ganitong litro, ito yung babayanan ninyo. At alam nyo naman siguro yung mga konsumo ng bawat sasakyan. Kung ikaw ay gumagamit ng mga luxury cars, ito yung pwede mong gastusin. Kung ikaw naman ay gumagamit ng ganito, ito lang, para madali. Ayan. Okay, eto naman, may iba pa tayong balita. Nagbabala naman po ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa matinding pressure na kinakaharap ng mga magsasaka at mangingisda sa kasalukuyan. Ayon sa grupo, marami na sa kanila ang nag-iisip na huwag munang magtanim dahil sa pagkalugi na posibleng magdulot ng kakulangan sa supply ng pagkain kung walang agarang pagbabago sa mga polisiya. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Posibleng humantong sa kakulangan ng supply ng pagkain sa mga susunod na buwan ang pag-iisip ng maraming magsasaka na huwag munang magtanim dahil sa pagkalugi. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ito ay dahil sa sobrang dami ng imports at tumataas na gasto sa produksyon na direktang nagdudulot ng paghina ng agrikultura sa Pilipinas. Sa bigas at mais, bumababa ang presyo sa bukid dahil sa dami ng iniaangkat, habang tumataas naman ang gasto sa pagsasaka na umaabot umano ng hindi bababa sa 30,000 pesos kada ektarya. Dahil dito, maraming magsasaka ang nag-iisip na huwag munang magtanim sa susunod na cropping season. Bunsod nito, pinangangambahan ang posibleng kakulangan sa supply kung hihinto muna sa pagtatanim ang mga magsasaka. Sa pangingisda naman, patuloy ang paghina ng sektor matapos payagan ang malalaking komersyal na barko na pumalaot sa loob ng 15-kilometer municipal waters. Dahil dito, nahihirapan ang mga maliliit na mangingisda at mas nababawasan ang kanilang huli at kita. Samantala, sobra-sobra naman anila ang supply sa livestock at poultry dahil sa naitalang mga pag-aangkat.
Umaabot sa 891 milyon ang kilo ng baboy at lagpas naman sa 541 milyon ang kilo ng manok. Sa nakalipas na 7 buwan, mas mababa pa sa gastos ng produksyon ang presyo sa farm gate price, lalo na sa manok, kaya tuloy-tuloy ang pagkalugi ng mga producer. Dumadaing ang mga ito na hindi nakikita ng gobyerno ang tunay na sitwasyon ng mga magsasaka at mga producer, kasunod ng maayos na datos na iniulat ng Philippine Statistics Authority. Giit nila, kung walang agarang aksyon sa mga pulisiya, ang sobrang supply sa ngayon, posible nilang magkulang ang produksyon ng pagkain sa mga darating na panahon. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Opisyal nang naibalik sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang halagang 60 billion pesos na pondo mula sa National Treasury. Ayon sa ahensya, inaasahan na makatutulong ito para matugunan ang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan ng mga Pilipino. Tiniyak naman ng korporasyon na gagamitin ang pondo sa pagpapalawak ng mga benepisyo at pag-ayos ng mga proseso upang mas mapabilis at maging maayos ang serbisyo para sa mga Pilipino. Hataw Balita Ngayon. Napakagandang balita niyan. Napakaganda. Matagal nang inabangan yan ng ating mga kababayan. Akala nga nila na ibalik na kaagad yun, pero hindi pala. Alam mo, may sad story dito. Marami tayong mga naririnig dito. Pinangako na ibabalik, pero hindi pa naman nakakabalik sa amin. So this is the confirmation na nakabalik na. Okay. Alam mo, minsan yung mga balita na nababasa natin, naririnig natin, bakit kasi ill-advised ang Pangulo? Ill-advised in the sense na, teka muna, bakit sinabi nyo sa Pangulo na hindi nagagamit yung pondo ng PhilHealth? Ayan, parang ganon. Tsaka dapat, siguro naman, hindi dapat alisan ng pondo yung lalo na tumutugon sa pangunahing pangangailangan. Wala nga daw pong paggagamitan. Ayan. Oo. Kung nag-visit Pagka lang. ikaw ay regular na pumupunta sa mga ospital, hindi mo pwedeng sabihin, lalo na public, na walang pwedeng paggamitan ng pondo. Kasi That's correct. maraming pumipila dyan, umaasa sa libreng serbisyo. Kaya lang, alam naman natin na ano yan, hindi naman lahat nalilibre. Okay. Ang totoo, tama yung sinasabi nyo. Kung mag-ikot ka lang, makikita mo yung abang kalagayan ng mga government hospitals natin. Kaya yung information na nakarating naman, ito yung mga balita at nababasa natin. Ill-advise ang Pangulo na sinasabing walang paggagamitan yan. May paggagamitan yan. Tama. Di ba po? And even Secretary Ted Herbosa, binabanggit niya yon. May pera yung PhilHealth, dapat magamit natin yan. Ayan, tama. Okay. Kung halimbawa, sabihin natin, walang paggagamitan ng pondo, di umano, kung sino man yung nagsabi doon. Di sana ang ginawa Pero hindi naman, si Secretary Ted, hindi yung nagsabi nun. Kung di sana, sabi nga ng mga nagkokomento, di sana pinalawak nyo Opo. yung serbisyo ng PhilHealth. Kasi one thing is talaga namang ang laki ng naitutulong ng PhilHealth correct. sa ating mga kababayan. Malaking naitutulong niya sa mga nangangailangan. Di sabi nga nung nagkomento nun, di palawakin yung serbisyo kasi may mga serbisyo hindi pa sakop ng PhilHealth. Tsaka nakakaawa talaga po. Kung mag-iikot kayo, hindi nadagdagan yung mga malalaking ospital natin na itinayo pa noong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi nadagdagan yan. O may nadagdag man yan, iilan lang. So sa madaling salita, appeal ng ibang mga kababayan natin, kung magbibigay ka ng information sa ating Pangulo, huwag mo naman lansihin. Bigay mo yung tamang impormasyon para tama din ang maging aksyon. So this is a good news na naibalik na. Samantala, eto, mariing pinabulaanan naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tungkol sa isang content hinggil naman sa umano'y libreng kuryente para sa mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa DSWD, ang mga ganitong aligasyon nagpapakalat ng walang batayang impormasyon ay may intensyon lamang na linlangin ng publiko. Binigyan din ng ahensya na nais lamang na mga ganitong klase ng content na naglalaman ng mga maling paglalarawan sa 4Ps at iba pang programa ng kagawaran na makahakot ng atensyon sa pamamagitan ng mga hindi lehitimong representasyon.
Ayon sa ahensya, ang pagpapanggap bilang benepisyaryo ng 4Ps para sa social media content at online attention ay hindi lamang kairresponsablihan, kundi pagpapakalat din ng maling impormasyon na sumisira sa integridad ng programa at dignidad ng milyong-milyong Pilipino. Payo ng DSWD sa publiko, maging mapanuri at mag-ingat sa mga nababasa sa social media. Hataw Balita ngayon. Iminumungkahi ng Department of Health ang pagtatanggal ng iba't ibang flavor ng vape sa merkado habang hinihintay nila ang batas para sa total ban o tuluyang pagbabawal ng paggamit nito. Layo ng hakbang na maiwasang maengganyo ang mga kabataan sa patuloy na paggamit ng vape dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. Dito sa Pilipinas, nananatiling malaya ang pag-aangkat at pagbebenta nito. Samantala, mahigpit na ito ang pinagbabawal sa ibang mga bansa sa Asia gaya ng Thailand, Singapore, Vietnam, Brunei, Cambodia, Myanmar, Laos at Timor-Leste. Binigyang diin ng DOH na dahil sa komplikadong pagpapatupad ng mga polisiya at regulasyon kaugnay sa paggamit at pagbebenta ng vape, patuloy na nagkakaroon ng access ang mga kabataan sa paggamit nito. Hataw Balita ngayon. Ayan, napakagandang suwestyon ng Department of Health na ipagbawal itong mga flavored ng vape. Bagamat ang kanilang kampanya kasi talaga, Ani, is total ban talaga. Ipagbawal na yung paggamit ng vape. Hindi lang sa kabataan, kundi sa lahat. Kasi nga, sila mismo nagsasabi na patunayan na sa pag-aaral na masama sa kalusugan ang vape. Yes, we are waiting na sana sa mga susunod na araw ay completely mawala na ito. Because noong una, sinasabi na wala naman ito masamang epekto. Pero later sinasabi kasi nila na may basis na, yun, may study na nakakasama ito. sinasabi kasi nila na ano daw, alternatibo para umiwas ka dun sa sigarilyo. Yung stick na sinisindihan. Pero nga, lumabas sa pag-aaral din ng mga eksperto na ito talaga masama. Okay. Since may pag-aaral na, so sabihin, ang puntiryahin, ang focus is to alisin completely, i-ban ang Nasa kamay na yan ng mga mababatas. Okay. Kailangan magpatupad ng batas para ipagbawal po yan. So that's what we're waiting. Ano po? Kung makakasama completely, dapat i-ban na yan. So ang reason bakit pinayagan dahil walang epekto sa kalusugan. Pero ngayon sa pag-aaral na mayroon epekto, dapat walang rason para mahintuya. Ay, ibig sabihin, walang rason para maantalayang pagpapatupad ng pag-aalis ng vape sa atin. At least itong kinakampanya ng DOH, habang wala pa yung batas na total ban, edi kahit man lang yung flavored kasi naiingganya nga naman ng yung mga kabataan. Pag may mga flavor pa, lalo silang ginaganahang gumamit. Ito pa ng mga kabataan. Kasi pag nakakita ka na ba niyan? Meron kasi niyang parang disposable. Maliit lang. Ang bilis ibulsa. Minsan may mga nakakasabay ako niya. Biglang dudukot sa bulsa, gaganon. Bigla na lang, ikaw nasa likod. Talaga naman yung usok pag binuga. Para kakasama sa binuga ng Okay, usok. nakakakita tayo niyan. Again, totoo po yan. Kung wala naman batas, hindi ka makakapagpatupad ng pag-aalis niyan. Sana nga mapabilis yan kasi masama sa kalusugan. Okay, meron pa tayong ibang mga balita. Ito naman po, nagbigay ng update ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council hinggil naman sa sunog na sumiklab sa Navotas Sanitary Landfill noong pang April 10. Sa pulong kahapon ng MDRRMC, sinabi nito na 79.6% nang na-contain ang sunog sa nasabing landfill. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang mga otoridad sa pag-apula ng apoy doon hanggang sa tuluyan na itong maideklarang fire out. Nauna na rin nagpasaklolo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga eksperto. Mula naman sa Japan International Cooperation Agency o JICA upang maapula ang apoy sa sanitary landfill. Sa mga nakaranas ang Metro Manila ng unhealthy level ng air quality dahil sa maraming usok mula naman sa nasusunog na landfill sa Navotas. Hataw Balita ngayon.
Maaring makaranas ng pagkawala ng supply ng tubig ang ilang mga lugar na sineserbisyohan ng Maynilad at Manila Water na magsisimula ngayong araw ng Huwebes, May 7. Naku po, alamin nyo na po ito dahil napakainit ng panahon, wala ka pa kang tubig. Sa advisory na inilabas ng Maynilad, apektado ng kanilang water service interruptions ang ilang mga customers sa Cavite, Las Piñas at Parañaque City dahil sa gagawing facility maintenance activity. Tatagal ang kanilang water service interruptions hanggang bukas, May 8. Samantala, naglabas rin ng abiso ang Manila Water kung saan pwede ring makaranas ng mahina hanggang sa pagkawala ng supply ng tubig ang ilan sa kanilang mga customers sa bahagi ng Quezon City, Taguig, Marikina at ilang lugar sa Rizal. May kaugnayan rin ito sa isasagawa nilang maintenance sa kanilang water facility na tatagal hanggang sa May 13. Para po sa kompletong listahan ng mga lugar at oras ng water service interruptions, maaaring i-check ang official media sites ng Maynilad at Manila Water. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, itinaas na ng Bureau of Fire Protection sa Task Force Alpha ang sunog na sumiklab naman sa isang residential area sa may lugar ng Barangay San Antonio, Parañaque City. Batay sa report, sinasabing nagsimula ang sunog bandang alas 11 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy at itinaas sa ika-4 na alarma pasado alas 12:20 ng madaling araw. Habang 1:18 a.m. nang muli itong iakyat sa BFP o ng BFP sa 5th alarm. Sa ngayon ay patuloy na inaapulan ng mga bombero ang sunog. Gayon din ang ulat kung may nasaktan o nasawi sa insidente. O mapila naman ng tulong ang mga nasunugang residente dahil marami sa kanila ang walang naisalbang gamit. Hataw Balita ngayon. If I'm not mistaken, densely populated yung lugar. Maraming mga kababayan tayo na nakatira diyan. And alam mo naman, Bernard, kapag densely populated, you expect naman na yung mga bahay nila sometimes ay made of light materials. Yung light materials na yan, kapag ka may sunog, napakabilis na kapitan ng sunog. So sa madaling salita, ito po ay nangyayari ngayon diyan sa lugar ng Parañaque. At siguro, dahil dyan po nakabantay, hindi lang nakabantay, kundi gumagawa ng paraan yung ating mga pamatay sunog from the Bureau of Fire Protection. Dapat yung ating mga kababayan should cooperate. Minsan kasi may mga problema, di ba? May inaagaw pa yung mga host para unahin muna doon sa bahay nila. Lagi yan. Lagi na-encounter, sabi ng BFP. Minsan nga raw, hindi lang inaagaw. Pinuputol yung kanilang host. Which is not good. Tapos para unahin yung sa kanila. Pero meron naman mga tumutulong din kababayan. Kaya lang, itong nabanggit na lugar, hindi kaya ito kasi nabanggit natin sa unang item, kasama Parañaque City sa sa water service interruption ngayon hanggang bukas May 8. So wala rin silang supply ng tubig. Ang hirap nun, tas may sunog. I do not know kung itong place na ito ay kasama. Nabanggit kasi yung Parañaque City din kasama. So mahirap yun. Pero pag Task Force Alpha, medyo malaking sunog yun. Kasi ang alert level 1, 2, 3, 4, 5 then Alpha. Pag sinabing Alpha, nasa mahigit 24 na o 24 na bahay na ang nasusunog. At kailangan ang rumisponde dito ay 24 o higit na bumbero mula doon sa within the district, mga kalapit na lugar, doon sa lugar kung saan merong nasusunog. Hoping na walang water interruption diyan sa lugar. At saka doon sa ating mga kababayan, siguro yung mga daanan, make it a point na yung daanan ng mga bombero, truck ng bombero, ay clear yan para at least mabilis na makakapasok yung mga truck na yan para ma-assist agad yung mga kababayan natin na nasusunugan. Well, hindi pa tukoy. Lagi naman sasabihin ng BFP yan. Mahirap kasi matagal ang investigasyon kung anong dahilan ng sunog. Pero based sa mga initial interview doon sa mga witness, usually lagi ang sinasabing dahilan ng sunog, mayroong napabayaang niluluto, o kaya biglang naiwanan na nakasindi ng ganitong appliances. Kaya ang bilin lagi sa atin ng BFP, lagi po pagka ganito, i-check natin yung mga gamit natin. Halimbawa,
electric fan. Isa sa pinakagamit na gamit ngayon ng electric fan dahil sa mainit kahit Ay, gabi. oo naman. Talaga naman 24/7 ang ginagamit yung mga electric O fan yun, yan. kaya sabi yung electric fan, dapat po pinagpapahinga rin. Hindi yung ginamit mo na maghapon, diretso hanggang gabi. At saka, kung halimbawa medyo na may napapansin ka na, umihinto-hinto na, abay dapat tinan mo, baka yan ay magiging cause na ng sunog. Ibig sabihin, no, napakarumi na ng electric fan mo. Marumi. Kailangan lilinisin mo hindi lang yung blades. Yeah. Pati yung loob nun. Madali naman yung kalasin. Ako, ginagawa ko nung ako'y bata. Nililinis ko yung electric fan eh. Pas, minsan kung kailangan konting oil para mabilis yung... Ako marunong ako maglinis niya. Ayan. Sige. Pati yung loob, hindi lang yung blades. Okay. And again, dun sa ating mga kababayan, ang sunog kasi is preventable. Ang sunog preventable yan, right habits and right action. Quick action. Ibig sabihin, kapag maayos ang behavior mo, alam mo kung paano mo mapiprevent yung sunog, sa dami ng mga sinasaksak mo kung ano-ano, you Oo. expect talaga na maaring mag-cause ng sunog yan. Hindi mo pina-i-inspect yung bahay mo. Oo. Every year may inspection yan. Hindi Sa naman lahat electrical- every year. O baka nga minsan hindi pa chinek yung bahay. Kaya dapat payo rin ng BFP, sabi nila, dapat maglaan ka ng panahon. I-check mo yung bahay mo. Minsan kasi, lalo na kung ang bahay nyo ay, ang tawag doon yung ancestral house. Yung mga lumang Ay, bahay. oo, mga ilang Luma dekada na yung koneksyon. That's correct. Ginapgat Ayan. na minsan ng mga daga. Tapos, nagdagdag ka ng load. Yes. Mga appliances, pero luma yung linya mo o kaya maliit, manipis yung wire connection. Pag hindi angkop doon sa ginagamit mo, That's dami ng correct. appliances, mabilis umiinit yun, Opo. sabi ng BFP. Kaya, pari mag-cause ng sunog. Ang isa pang major na cause ng sunog, Ani, na nakakagawi ng ibang tao, isasaksak yung cellphone, i-charge, tapos tutulugan. Ay, opo. Yung nasusunog yung mga, Umiinit kasi charger. yung charger at phone. Ang payo nila, mas mainam pa kung ang gawin mo, kung may power bank ka, doon mo isaksak sa power bank mo. That's correct. Hindi siya magkukos ng fire. Marami nang nangyaring ganyan, di ba? Na naging cause ng sunog. Again, binabanggit natin, ang sunog preventable. Right habits and quick action, mga kasambahay. Mapitigil natin ang mga ganong klaseng insidente kapag tayo po ay may wastong pag-uugali pagdating po sa usapin ng sunog. Ayan, at may wastong pag-iingat. Patuloy po. Nagkaharap sa isang bilateral meeting sina Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at India State Minister for External Affairs Kirti Vardhan Singh, kung saan napag-usapan ang posibilidad ng labor migration cooperation ng Pilipinas at India. Isinagawa ang bilateral meeting sa sidelines ng International Migration Review Forum noong May 4, 2026. Kabilang sa mga natalakay ang pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at India sa usapin ng labor migration governance, kung saan nakapaloob ang social protection, wage standards, financial education, reintegration at welfare fund administration para sa mga migrant workers. At upang lalo pang maisulong ang mga napag-usapang plano, nagkasundo ang dalawang bansa na bumuo ng isang Joint Technical Working Group para i-define ang mga partikular na mga hakbang para sa formal labor cooperation. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Department of Health na wala sa 38 Pilipinong crew ng MV Honduras ang nagpakita ng symptoms ng hantavirus. Ayon sa DOH, maigpit na naka-quarantine at hiwalay sa ibang pasahero ang mga Pilipinong seafarers na sakay ng barko. Sa panayam, tiniyak ng ahensya na handa ang Pilipinas na magsagawa ng PCR at iba pang laboratory testing sakaling maiuwi sa bansa ang mga crew members. Patuloy namang monitor ng DOH ang sitwasyon sa pamamagitan ng koordinasyon sa World Health Organization o WHO. Global News. Tatlong pasahero ng MV Honduras ang matagumpay na na-evacuate patungong Netherlands para sa specialized medical treatment. Pinaghihinala ang tinama ng hantavirus ang tatlo matapos magpakita ng sintomas ang dalawa sa kanila habang asymptomatic naman ang isa. May hataw na balita si Joan Nano.
Pansamantalang dumaong sa labas ng Cape Verde sa West Africa ang MV Hondius habang patuloy ang pagtugon ng mga health authorities sa outbreak ng hantavirus. 3 pasyente ang in-evacuate mula sa barko sa pamamagitan ng emergency crew na nakasuot ng hazmat suits at mask. 2 sa mga inilikas ay mga crew member na may sintomas ng sakit, habang ang 3 ay isang taong malapit na nakasalamuhan ng isa sa mga kumpirmadong kaso. Ayon kay Spanish Health Minister Monica Garcia, ang mga pasyenteng may sintomas ay ililipat sa the Netherlands para sa specialized care and medical screening. 3 personas que están sintomáticas. Esas personas están siendo evacuadas desde Cabo Verde hacia Países Bajos. El médico del barco, un ciudadano británico, que ayer presentaba una situación más crítica, ha sido estabilizado, por lo que no será trasladado a España, como así nos había pedido el gobierno holandés. Matapos ang evacuation, muling naglayag ang MV Hondius patungong Canary Islands matapos na pumayag ang pamahalaan ng Spain na padaungin ang barko sa Tenerife sa loob ng susunod na 3 araw. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Samantala, hindi naman pabor ang presidente ng Canary Islands sa pagdaong ng barko sa kanilang rehiyon. Ayon kay Canary's President Fernando Clavijo, hindi sila nabigyan ng sapat na impormasyon ng pamahalaan ng Spain kaugnay ng kasunduan sa World Health Organization. Iginiit din niya na mas makakabuting sa Cape Verde na lamang isagawa ang repatriation dahil may international airport naman doon. Le trasladaba el propio gobierno de España al presidente del gobierno que el barco no iba a escalar, no iba a venir a Canarias. Luego por la tarde-noche, no sé qué sucedió, no sé qué pasó, que lanzan un comunicado sin trasladarnos previamente, en donde dicen justo lo contrario a lo que nos habían dicho. Y honestamente, eso me parece que no es una forma de tratar a ningún territorio. Estoy convencido que a ningún territorio, porque al final lo que genera es desasosiego, lo que genera es mucha inquietud a la población. Sa kabila nito, nanindigan ang Spain na kayang tugunan ng Canary Islands ang sitwasyon nang hindi nalalagay sa panganib ang publiko. Se considera, la Organización Mundial de la Salud considera que Canarias y que España reúne las condiciones de desembarco en condiciones de seguridad y también de protección de la salud, no solamente del menor riesgo para los pasajeros y tripulantes, sino también que tenemos las condiciones necesarias para proteger la salud pública frente a esta infección. Ayon sa kanya, ang paglilipat ng mga pasahero ay isasagawa sa mga specially adapted transport at iiwasan ng anumang contact sa mga residente ng Canary Islands. Sa kasalukuyan, umaabot sa mahigit 140 hanggang 150 na pasahero at crew ang nasa loob pa ng barko. Ayon sa mga opisyal, lahat ng natitirang pasahero at crew ay wala pang sintomas ng sakit. Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos. Todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos. Pagdating sa Canary Islands, ang mga dayuhang pasahero ay i-repatriate sa kanilang mga bansa kung mananatili silang walang sintomas. Habang ang mga Spanish nationals ay dadalhin naman sa isang military hospital sa Madrid para sa quarantine. Sa pinakahuling update ng WHO, 3 kumpirmadong kaso na ng hantavirus ang naitala, kabilang ang isang Dutch woman na namatay, isang British passenger na nasa intensive care sa South Africa, at isang pasyenteng ginagamot sa Zurich, Switzerland. May 5 ring pinaghihinalaang kaso, kabilang ang 2 iba pang namatay sa barko. Kinumpirma rin ng mga eksperto na ang natukoy na uri ng virus ay Andes virus. Ito ang nag-iisang uri ng hantavirus na maaaring maipasa ng tao sa kapwa-tao. Ayon sa mga health officials, napakabihira ng ganitong uri ng transmission at karaniwan lamang nangyayari sa may mga malapit at direktang kontak sa mga may sintomas. La transmisión entre personas no es habitual, pero no es descartable, y cuando se ha producido ha sido en situaciones siempre de contacto muy estrecho y directo con las personas que están sintomáticas. Ipinaliwanag din ni Garcia na karaniwang nagmumula ang hantavirus sa mga rodent tulad ng daga at naipapasa sa pamamagitan ng paglanghap ng particles mula sa kanilang ihi o dumi.
Sa kabila ng mga pangamba, nilinaw ng WHO na mababa ang peligro ng mas malawak na pagkalat ng virus sa pangkalahatang populasyon. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, hindi ito katulad ng COVID-19 pandemic at mababa ang banta nito sa iba pang bahagi ng mundo. Sa ngayon, bumabiyahe na ang MV Hondius sa isang secondary port sa Tenerife habang patuloy ang pagmamonitor at investigasyon ng mga health authorities. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, 2 araw matapos simulan ang Project Freedom, inanunsyo ni US President Donald Trump na pansamantala nilang ihinto ang pagtulong sa mga barkong makatawid sa Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, layunin ng hakbang na bigyan daan ang posibleng kasunduan at pagbabalik ng Iran sa negotiating table. May hataw na balita si James Montuyat. Itinuturing ng Iran na tagumpay ang umano'y pag-atras ng puwersa ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz matapos ipahayag ni US President Donald Trump ang pansamantalang paghinto ng Project Freedom. Sa kanyang Truth Social post, sinabi ni Trump na ang paghinto ng operasyon ay bunsod ng pag-usad ng negosasyon ng US kasama ang Iran. Ayon sa Iranian state media, nagpapakita umano ito ng pag-urong ni Trump matapos mabigong ganap na maibalik ang malayang paglalayag sa mahalagang daluyan ng langis sa buong mundo. Ang Project Freedom ay isang operasyon ng United States na layong tulungan ng mga stranded commercial ships na makalabas sa Gulf sa pamamagitan ng pag-escort sa kanila sa Strait of Hormuz. Nilunsad ito matapos isara ng Iran ang mahalagang waterway dahilan para mahinto ang maraming barko sa paglalayag na nagdulot ng malaking epekto sa ekonomiya ng mundo. Sa ilalim ng operasyon, nag-deploy ang Amerika ng libo-libong military personnel, aircraft, warships at drones upang bumuo ng proteksyon para sa mga komersyal na barko. The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets, and then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. Ipinaliwanag ni Rubio na sa pamamagitan ng proteksyon ng US Naval at Air Assets, muling magkakaroon ng kumpiyansa ang mga shipping company na dumaan sa rehiyon. Sa kabila ng maikling panahon ng operasyon, may ilang accomplishment na itong naitala. Kinumpirma ng US Central Command na siyang nangunguna sa operasyon na may mga commercial ship ng matagumpay na nakatawid sa strait sa ilalim ng escort ng US military. Ngunit sa kabila nito, nananatiling mabagal ang paggalaw ng shipping traffic dahil sa pangamba ng mga shipping at insurance companies sa mga posibleng pag-atake. Binigyan din naman ni Rubio na hindi isang offensive operation ang Project Freedom. What's really important for you to report and for everyone to understand is this is not an offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay? We're not attacking them. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that. Ayon kay Trump, ang desisyong pansamantalang ihinto ang Project Freedom ay ginawa matapos ang pakiusap ng Pakistan at iba pang mga bansa na kumikilos bilang tagapamagitan sa negosasyon sa pagitan ng US at Iran. Tinawag naman ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif na isang mahalagang hakbang ang pag-pause ng operation at umaasang magiging daan ito sa pangmatagalang kasunduan. Nauna nang nagbabala ang Iran laban sa hakbang ng US na makialam sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga opisyal ng Iran, sila lamang ang may kontrol sa seguridad ng daluyan at posibleng targetin ng anumang foreign force na susubok makialam. Sa kabila ng tensyon, iginiit ni Rubio na mas gusto pa rin ng United States ang kapayapaan at diplomasya. The president, our president, has proven time and again that his preference is peace. But Iran must accept the reality of this situation and come to the negotiation table and accept terms that are good for them but ultimately good for the world. Ayon kay Rubio, kailangan tanggapin ng Iran ang realidad ng sitwasyon at muling bumalik sa negotiating table upang makabuo ng kasunduang makabubuti sa lahat. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at tiniyak na mananatiling ligtas ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz sa ilalim ng mga bagong regulasyon ng Iran.
Ayon sa IRGC, sa oras na matapos ang mga banta ng kalaban ay magiging posible ang ligtas at matatag na paglalayag sa nasabing waterway. Wala namang ibinigay na panahon ang Trump admin kung kailan muling ipagpapatuloy ang Project Freedom. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Naging matagumpay ang pagpupulong ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa Chinese counterpart nito na si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sa pagpupulong kasamang natalakay ang takbo ng negosasyon kaugnay ng tigil putukan, gayon din ang kasalukuyang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Kaugnay nito na nawagan ng China sa muling pagbubukas ng nasabing ruta at igiit na mahalagang maibalik ang ligtas at normal na paglalayag doon. Nakatakda ring pag-usapan ni na US President Donald Trump at Xi Jinping ang issue sa kanilang nalalapit na summit. Patuloy namang itinutulak ng Beijing ang diplomasya upang maiwasan ang muling paglala ng sigalot sa gitnang silangan. Hataw Balita ngayon. Formal nang tinapos ng Estados Unidos ang Operation Epic Fury. Gayunpaman, nagbabala si US President Donald Trump ng mas matinding pag-atake kung hindi pa rin makikipagkasundo ang Iran. Kasabay nito, may mga ulat na malapit na makabuo ng kasunduan ang magkabilang panig upang formal na matapos ang digmaan. May hataw na balita si Jovic Vermas. Muling nagbanta si US President Donald Trump ng mas matinding pagbomba laban sa Iran kung hindi ito papayag sa isang kasunduan para tapusin ang digmaan sa Gulf region. Ayon kay Trump, posibleng tuldukan ang digmaan at buksan muli ang Strait of Hormuz kung pipiliin ng Iran na makipagkasundo. Ngunit babala ng Pangulo, kung hindi papayag ang Iran, posibleng magbalik ang mga pag-atake sa mas mataas na antas. Ito ay sa kabila ng formal na pagtatapos ng Operation Epic Fury. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, natupad na ng operasyon ang mga layunin nito. The Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. Paliwanag ni Rubio, tapos na ang offensive stage ng digmaan at mas nakatuon na ang United States sa diplomasya at pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Ang Operation Epic Fury ang pinagsamang opensiba ng United States at Israel laban sa Iran na nagsimula noong February 28 at nagbukas ng digmaan sa gitnang silangan. Naging target ng nasabing operasyon ang mga military facility, nuclear sites at mga economic establishments sa Iran. Layunin nito na pahinain ang kakayahan ng Iran sa nuclear program at pilitin ito na makipag-usap sa US at mga kaalyado nito para sa tuluyang pagtalikod ng Tehran sa ambisyon nitong nuclear program. Ngunit sa kabila ng mga pag-atake, nagpatuloy ang Iran sa paglulunsad ng missile at drone attacks sa iba't ibang bahagi ng rehiyon at sa mga balkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Sa gitna ng tensyon, muling nanawagan si Trump sa Iran na gawin ang tamang desisyon at makipagkasundo na. They should do the smart thing, They should do the smart thing, and because we don't want to go in and kill people, really. I don't want to. It's too tough. Muli ring iginiit ng Pangulo na gusto nang makipagkasundo ng Iran dahil wala na umano itong kapasidad para ipagpatuloy ang digmaan. Iran wants to make a deal. What I don't like about Iran is they'll talk to me with such great respect, and then they'll go on television, they'll say, we did not speak to the president. We did not. I just spoke to, we did not speak to the president. So they play games, but let me just tell you, they want to make a deal. And who wouldn't? When your military is totally gone, we could do anything we want to them. Who wouldn't? Samantala, nagbabala naman ang United States na hindi maganda ang posibleng kahihinatnan ng Iran kung magpapatuloy ito sa pagtanggi sa mga negosasyon. The alternative is growing isolation, economic collapse, and ultimately total defeat. I know what the right choice is for Iran. I hope that the people over there making decisions will make the right one. The last point I would make, and it really is important for them to understand this, is they really shouldn't test the will of the United States, at least not under President Donald Trump. He has proven time and again that he will back up what he says. And if they test him, ultimately they will lose. The hard way, the easy way, the long way, the short way, they will lose.
Kaugnay nito, ilang ulat ang lumalabas na malapit nang makabuo ng isang Memorandum of Understanding o MOU ang Estados Unidos at Iran upang formal na tapusin ang digmaan. Ayon sa ilang source, isa itong 14.1-page agreement na magsisilbing balangkas para sa mas detalyadong talakayan sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga punto ng MOU ang posibleng pagbubukas muli ng Strait of Hormuz, pagluluwag sa mga sanctions laban sa Iran, pag-unfreeze sa mga pondo ng Iran at paglilimita sa nuclear program nito. May mga US officials din na umaasang makakatanggap sila ng sagot mula sa Iran sa loob ng susunod na 48 oras. Ngunit hindi naman kabilang sa paunang kasunduan ang ilan sa mga matagal nang hinihiling ng US tulad ng pagpigil sa missile program ng Iran at pagtigil nito sa pagsuporta sa mga proxy militia sa Middle East. Wala rin sa MOU ang agarang pagsuko ng Iran sa mahigit 400 kg ng highly enriched uranium nito na isa sa mga matagal nang isinusulong ng Washington. Samantala, tinawag naman ng isang senior Iranian lawmaker na isang American wishlist ang mga ulat na malapit na ang kasunduan. Ayon kay Iranian Parliament spokesperson Ebrahim Rezai, hindi makukuha ng Amerika sa digmaan ang mga hindi nito nakuha sa harapang negosasyon. Nagbabala rin siya na handa ang Iran na gumanti kung hindi ibibigay ng Estados Unidos ang mga hiling ng Tehran. Sa panig naman ni Iranian President Masoud Pezeshkian, bagamat nananatili silang bukas sa dialogo, hindi umano nila tatanggapin ang mga kondisyong may kasamang pressure mula sa United States. Dahil sa mga ulat ng posibleng kasunduan at pagbawakas ng digmaan, bumagsak ang presyo ng langis sa world market. Ang Brent crude oil ay bumaba mula sa mahigit $108 kada bariles patungo sa nasa $100, habang tumaas naman ang mga stock market sa Europe, Asia at United States. Ayon sa tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran na si Esmail Baghaei, kasalukuyan ng pinag-aaralan ng Iran ang MOU at patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga mediator mula Pakistan para sa pananaw ng Tehran sa negosasyon. Sa isang post sa social media, binigyang diin ni Baghaei na ang tunay na negosasyon ay dapat may good faith o tunay na hangarin na malutas ang alitan. Ayon pa sa kanya, hindi dapat gamitin ang negosasyon bilang paraan ng pamimilit, panlilinlang o pananakot laban sa Iran. Sa kabila nito, wala pa ring direktang pagkumpirma ang Iran kung tatanggapin nito ang panukalang kasunduan ng United States. Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon. Pinalawig ng korte sa Israel ang detensyon ng dalawang pro-Palestinian activists na sakay ng aid flotilla patungong Gaza Strip. Kabilang sa kanila ang isang Spanish national at isang Brazilian national na naharang ng Israeli forces sa international waters malapit sa Greece. Ayon sa Israel, iniimbestigahan ng dalawa kaugnay ng umano'y illegal activities at koneksyon sa isang terrorist group. Iginiit naman ng Spain at Brazil na illegal ang pagkakadakip sa dalawa at nanawagang palayain agad ang mga ito. Patuloy din kinukwestiyon ng mga human rights group ang naging aksyon ng Israel laban sa aid flotilla. Hataw Balita ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng halos 20 taon, magsasagawa ang Russia ng Victory Day Parade nang walang malaking military vehicles. Ito ay dahil sa lumalakas na banta ng mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Samantala, kinondina naman ng Ukraine ang patuloy na pag-atake ng Russia sa kabila ng idineklarang ceasefire ng Kiev. May hataw na balita si Noel Poliarco. Sinimulan na ng Russia ang mga huling paghahanda para sa pagdiriwang ng Victory Day sa May 9 sa Red Square sa Moscow. Ang Victory Day ay isang selebrasyon bilang paggunita sa tagumpay ng Soviet Union laban sa Nazi Germany noong ikalawang digmaang pandaigdig at itinuturing na isa sa pinakamahalagang pagdiriwang sa Russia. Taon-taon idinaraos ito sa pamamagitan ng malaking military parade kung saan ipinapakita ang mga tangke, missile systems at iba pang heavy military equipment ng Moscow. Gayunman ngayong taon, hindi sasali ang mga malalaking military vehicle sa parade sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng halos 20 taon.
Ayon sa Russian Defense Ministry, ang desisyon ay dahil sa kasalukuyang sitwasyon habang patuloy ang digmaan sa Ukraine at tumitindi ang mga pag-atake ng Ukrainian drones sa loob ng Russia. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang mga rehearsals para sa parade. Nagmarcha ang libo-libong military troops sa mga kalsada ng Moscow bilang bahagi ng mga pagsasanay para sa pagdiriwang. May nakatakda rin na aerial display kung saan nalilipad ang mga aircraft ng Russia sa itaas ng Red Square. Kaugnay nito, nagdeklara ang Russia ng unilateral ceasefire na magsisimula sa May 8 hanggang May 9, kaugnay ng Victory Day celebration. Bilang sagot, nagdeklara rin ang Ukraine ng sarili nitong open-ended ceasefire na nagsimula noong Martes ng hating gabi. Ayon sa Ukraine, handa sila sa isang pangmatagalang tigil putukan at tutugon lamang sila kung may paglabag mula sa Russia. Ngunit sa kabila ng mga pahayag ng tigil putukan, inakusahan ng Ukraine ang Russia ng mga panibagong pag-atake. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nagpapatuloy ang Russia sa paglulunsad ng mga drone attack sa iba't ibang lugar sa Ukraine. Isa sa mga tinamaan ang isang kindergarten sa Sumy region kung saan 2 ang nasawi. Nauna ring naitala ang malalakas na pag-atake ng Russia noong Martes kung saan umabot sa 27 ang nasawi sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Ayon sa Ukrainian authorities, gumamit ang Russia ng 11 ballistic missiles at 154 drones sa mga pag-atake. Mariin namang binatikos ni Zelensky ang Russia dahil sa patuloy na paglabag umano nito sa tigil putukan. Samantala, nagbabala naman ang Russia ng massive missile strikes sa sentro ng Kyiv kung susubukan ng Ukraine na guluhin ang Victory Day celebration. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon! Maraming fans ang dismayado dahil sa umano'y sobrang mahal na presyo ng tiket para sa 2026 FIFA World Cup na gaganapin sa bansang Mexico. Bukod sa tiket na umaabot sa libo-libong dolyar, inirereklamo rin ng ilang tagahanga ang limitado at pahirapang pagkuha ng tickets. Depensa naman ng FIFA, sumusunod lamang ang kanilang ticket pricing sa karaniwang sistema ng malalaking sporting events at mayroon ding mas murang ticket na magsisimula o nagsisimula sa $60. Bukod sa presyo ng tickets, nababahala rin ang ilan sa seguridad at iba pang suliraning kinakaharap ng host cities bago ang torneo. Hataw Balita ngayon! Pumanaw na ang veterano at kilalang US entrepreneur na si Ted Turner sa edad na 87 taong gulang dahil sa sakit na Lewy body dementia. Si Turner ang nagtatag ng CNN noong 1980 na naging kauna-unahang 24-hour news network sa Amerika. Kinilala si Turner bilang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang personalidad sa industriya ng telebisyon at pamamahayag. Nagbigay-pugay naman maging si US President Donald Trump sa malaking ambag ni Turner sa international media landscape. Dumating na sa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagdaraos ng 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related meetings. Ilang mahalagang pagtitipon rin ang dadaluhan ng Pangulo ngayong araw bago ang formal na pagbubukas ng Asian Leaders Summit. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Unti-unti nang dumarating ang mga lider ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para dumalo sa 48th ASEAN Summit and related meetings simula May 7 hanggang 8. Kagabi, dumating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu na chairman ng ASEAN Summit ngayong taon. Bago nito ay lumapag na rin ang eroplanong sinasakyan ng Sultan ng Brunei na si Haji Hassan Al-Bolkiah. Sa video message ni PBBM, sinabi niya na napapanahon ang tema ng ASEAN ngayong taon sa gitna ng kinakaharap na hamon ng rehiyon dulot ng krisis sa gitnang silangan. But our work is far from over. As we continue to wrestle against an increasingly complex global environment where prompt and sustained cooperation is crucial. And that is why our theme this year, Navigating Our Future Together,
is both timely and necessary. Ngayong araw magkakaroon ng bilateral meeting si Pangulong Marcos kay Vietnamese Prime Minister Lee Minh-hong. Nakatakda ring dumalo ang Pangulo sa Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA Summit. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Kumpirmadong makadadalo sa 2026 ASEAN Summit ang related meetings ang lahat ng heads of state ng mga member nation maliban kay Myanmar President Min Aung Hlaing. Gayunman dadalo bilang kanyang representative ang Permanent Secretary ng Ministry of Foreign Affairs ng Myanmar, gayon din ang senior officials meeting leader. Nang natanong si ASEAN spokesman Dominic Xavier hinggil sa dahilan kung bakit wala ang Myanmar President, sinabi lamang nito na we are guided by the leader's decision. Hataw Balita ngayon. Iginiit naman ng National Bureau of Investigation na hindi pamumulitika at pagpigil sa press freedom ang ginawa nilang pag-aresto sa founder and chief executive officer ng online media entity na Peanut Gallery Media Network. Ayon sa NBI, nakaayon ang ginawang pag-aresto sa ebidensya matapos umano nitong mangikil ng nasa 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si Benedict Samson, humahataw. Nais lamang ng National Bureau of Investigation na maprotektahan ng publiko laban sa lumalaganap na fake news. Ito ang paninindigan ng NBI matapos maaresto ang founder at chief executive officer ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta at 4 na iba pang individual matapos ang isinagawa nilang entrapment operation sa isang executive village sa Pasig City noong gabi ng May 5. Ang intensyon namin dito ay proteksyonan natin yung BOG system, yung media system. Kasi kayo mga nasa media, you will also be a victim here. If yung reputation will be tarnished because of some media practitioners using the modern form itong social media natin na to extort money, na manghihingi ng pera. Yung press freedom, okay yan, we protect it. But criminal activities will go after it. Nagugat ang reklamo matapos makatanggap ng ulat ang NBI mula sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa umunay pangingikil nila Mabanta. Ayon sa NBI, nasa 300 million pesos umano ang offer nila Mabanta kapalit ng hindi paglalabas ng isang video na kung saan idinadawit ang dating House Speaker sa umunay korupsyon sa flood control project. Nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Tapos yung threat naman is meron deadline . So kung hindi masettle yun, May 5 mag-release sila ng first part 1 ng video kasi merong pinadala una, teaser, kung saan makikita nga na yung complainant is damaging yung kanilang publication. Dumepensa ang NBI at iginiit na hindi pamumulitika at pagpigil sa malayang pamamahayag ang ginawa nilang pag-aresto sa 5 sospek. Yung po aking mga sinasabi is based on evidence. Ang sabihin nila sa akin, kung hinuli ko sila, hinuli ng NBI nang walang ebidensya. Pero kung meron pong ebidensya, hindi mo pwedeng sabihin na pinupolitika lang. Because that will be the one that will send chilling effect to the people. Kaugnay nito, naglabas din ng pahayag ang palasyo patungkol sa pagkakaaresto ng NBI kina Mabanta. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat anya tanungin ng taong bayan ang kaugnayan umano ni Franco Mabanta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Iginiit din ni Yusek Castro na walang kaugnayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mabanta. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Samantala, nakahanda naman ang NBI na dumalo kung sakaling ipatatawag sila sa Kamara. Ayon kay NBI Director Matibag, may mga plano silang irekomenda na makatutulong sa paghahain ng panukalang batas kontra fake news.
In relation to that, ako na magsabi, this could be an option for us to come out with legislation to regulate siguro yung ating mga social media, no? Because we don't want social media to be weaponized. Meron kasing mga practices sa social media na kailangan natin siguro bigyan ng pansin at tutukan na mga kailangan nating itama. Depensa naman ng Peanut Gallery Media Network, inosente sila at setup lang umano ang nangyari. Ayon pa sa PGMN, walaan nilang nangyaring pangingikil at pagbabanta na galing sa kanila. Maging ang mga ebidensyang ipinakita ay pawang one-sided lamang at handa sila na patunayan ang mga ito. Dagdag pa ng media entity, sa loob nila ng 5 buwan ay maingat ang kanilang ginawang pagsasaliksik sa isyu ng korupsyon sa bansa na kinasasangkutan umano ng dating House Speaker Martin Romualdez. Fully edited na rin nila ang naturang 90 minutes na video na may mga matitibay na ebidensya at nakahanda ng i-release sa kanilang social media account. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Umaasa ang isang political party sa Kamara na igagalang ng liderato ang desisyon ng House members sa napipintong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero may duda rito ang isang kapwa kongresista. May hataw na balita si Rosalie Cos. Inihayag ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na nakagawian na ang tila pagpapataw ng sanksyon o parusa sa mga miyembrong hindi sumusuporta sa mga isinusulong na inisyatibo ng liderato ng House of Representatives. Isa rito ay sa pamamagitan umano ng inilalaang pondo sa mga proyekto ng mga congressional district. Chairperson ng National Unity Party o NUP ang kongresista, isa sa mga pinakamalalaking political party sa Kamara. Alam mo, hindi bago ito ha. Kasi ever since, even in my first term in Congress in 2004, pagka hindi ka bumoto the way the leadership wants, kuminsan madidelay yung iyong mga release in your projects. No? So projects, yung maliit na construction na gagawin mo sa distrito mo, nadidelay yon. No? And sometimes, in fact, most of the time, I suppose, intentionally. No? So, parang kumbaga, nasanay na yung lahat sa ganyan. Na pagka, if you don't vote the way the leadership wants, ganyan ang mangyayari. Ginawa nito ang pahayag ilang araw bago pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya umaasa si Representative Puno na igagalang ng liderato ng Kamara ang magiging desisyon ng bawat miyembro ng House of Representatives, pabor man o hindi, para sa House leadership. Anya, sa 55 miyembro nila sa NUP, 30 ang nagpahayag ng suporta sa impeachment. Ang iba naman, no vote anya dahil sa kanilang constituencies. Ngayon, sa dami kasi ng baka bumoto ng against because of their problems in their constituency. Halimbawa sa amin, lagay na natin na 60% is yes and let's say 10% is abstaining. Pati yung abstaining, mapaparusahan yun eh. So 40% ng partido namin ang mapaparusahan. Okay? So if 40% of our members are going to be sanctioned for voting what they think, hindi naman siguro tama na the leadership of the party will allow this to happen, di ba? Ang umano'y kaugnayan sa issue ng impeachment sa pag-release ng pondo sa mga distrito, nabanggit din sa privilege speech ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability? Or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes? Maririlisan? Yung bang bumoto ng no at yung mga abstain, maririlisan, malalaman natin ang katotohanan sooner or later.
Kaya ang kongresista nakatakda ng mag-abstain sa proseso ng impeachment sa plenaryo dahil paniniwala nito away politika ang sanhi nito. Una na rin itong sinabi na hindi ito dadalo sa sesyon sa plenaryo ng Kamara sa May 11 kung kailan inaasang pagbobotohan ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Samantala, opisyal nang inutusan ng plenaryo ng Kamara ang House Secretary General na bigyan ng kopya ang lahat ng House members ng Committee Report No. 281 at House Resolution No. 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Ginawa ito hapon ng Miyerkules, May 6. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies of Committee Report No. 261 containing House Resolution No. 989, including its annexes through their respective registered email addresses, post electronic copies in downloadable form of Committee Report No. 261 containing House Resolution No. 989, including its annexes in the House website, and distribute to the members printed copies of Committee Report No. 261 containing House Resolution No. 989. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The Secretary General is so directed. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, may ilang araw ang bawat House member para pag-aralan ng committee report at resolusyong Articles of Impeachment bago ang plenary vote sa impeachment ni VP Duterte. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Nananatiling handa ang Senado sa posibleng pag-akyat ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasabay nito, tiniyak ng mataas na kapulungan na sakaling matuloy ang paglilitis, hindi mapapabayaan ang kanilang legislative work. May umahataw na balita si Jed Neresina. Maaaring magtalaga ang Senado ng isang impeachment manager sakaling mag-convene ito bilang isang impeachment court upang litisin ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson. Ayon sa Senador, pangunahing kinukonsidera para sa nasabing posisyon si Senator Francis Kiko Pangilinan dahil sa kanyang background bilang isang abogado. So we're planning to appoint an impeachment manager. Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Parang siya yung, alam ba, may mga question of law na pwedeng interpret. Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So, although, ang mananaig dito, yung rules of impeachment. Suppletory yung rules of court. So, mas mainam na yung merong lawyer do sa, si SP hindi rin lawyer, nagka-crash course nga siya. Pero mas mainam na yung lawyer na sanay sa trial, para more or less masisignalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained, di ba? Mas maganda na yung gano'n. Dagdag ni Senator Lacson na si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang nagmungkahi ng ideyang ito na amenable naman para kay Senate President Vicente Tito Soto III. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang maayos na daloy ng paglilitis. Aniya, nais ni SP Soto na magsilbing shepherd o gabay sa buong proseso ang impeachment manager na katulad ng papel na ginagampanan ng isang majority leader sa regular na sesyon. Sabi ko, I also agree kasi kailangan natin talaga merong legal mind na talaga yung lawyer na nandiyan. Kasi parang siya yung magsi-shepherd nung, aside from the Senate President, the presiding, parang siya yung bastonero sa floor. Diba? Pero parang majority leader, de facto, parang gano'n. Pero Senator Judge pa rin siya. Of course. Hindi naman siya pagpapakita ng bias kung siya yung yung orderliness, di ba? Parang timo, parang may manggugulo, siya yung parang, hindi, dito muna, doon muna. Parang yung orderliness ng trial. Samantala, tiniyak naman ni Senator Lacson na hindi matitigil ang trabaho ng Senado sakaling matuloy ang impeachment trial. Paliwanag niya na maaaring ituloy ang committee hearings at regular na sesyon kahit pa may impeachment trial silang isinasagawa. Kaya nga sabi namin, impeachment trial at saka yung session, simulan natin sa hapon para yung umaga natin libre, para yung committee hearings, not only yung Blue Ribbon, kundi other
legislative, yung mga bills pending, magkaroon ng space para sa committee hearings, para ma-report out pag may session. Kaya pinag-aaralan namin yung scheduling eh. Kasi ngayon, meron sa parang priority bills na hindi pa natatakel o nasa committee pa, pag hininto mo yun, di paralyze naman yung legislative work. So, ang pinag-uusapan namin is, maski 2 p.m. to sawa, abutin tayo na alas 10, alas 11, pero bakante yung umaga para meron tayong committee hearings. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng hataw balita ngayon, patuloy na hinihintay ng mga akusadong sangkot sa flood control scandal ang desisyon ng Sandigan Bayan patungkol sa inihain nilang petisyong makapagpiyansa. Ang kampo ni dating Senator Revilla umaasang papabor sa kanila ang ilalabas na resolusyon ng hukuman. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Anumang oras ay pupwede nang ilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang resolusyon para sa bail petition ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang akusado mula sa Bulacan 1st District Engineering Office. Isa ang malversation through falsification of public documents sa kinakaharap nilang kaso sa korte matapos masangkot sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na may halagang 92.8 million pesos. Ayon kay Attorney Roddy Balisi, isa sa legal counsel ni Revilla, umaasa sila na papabor sa kanilang panig ang ilalabas na court ruling. Sabi namin, well, we hope for the best. We just pray and we just wait. We cannot comment further on that. Nang tanongin naman ng media kung nakausap na nila ang dating senador, sagot ng abogado, No, haven't. So we just concentrated on the hearings today. So wala talaga eh. Nanindigan na rin ito na sa lahat ng mga naging testigo ng prosekusyon, wala umanong direktang makakapagdiin o makakapagpatunay na si Revilla ang nagpondo ng questionableng proyekto sa Bulacan. Kahapon ang ika-30 araw simula ng dinggin ng anti-graft court ang petisyon ni Revilla noong April 6. Ngunit nasa korte pa rin ang desisyon kung kailan nila re-resolbahin ang hiling na makapagpiyansa ng mga akusado. Evan Alvarez, humahataw sa balita ngayon. Naghahanda na ang convicted drug courier na si Mary Jane Veloso na magbigay ng kanyang testimonya sa kauna-unahang pagkakataon laban sa kanyang illegal recruiter na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao. Ayon kay Attorney Edri Olalia, presidente ng National Union of People's Lawyer at Legal Counsel ni Veloso, nagkaroon sila ng case conference kasama ang public prosecutors bilang paghahanda sa pagharap ni Veloso sa Mandaluyong Regional Trial Court. Ang mag-asawang Serio at Lacanilao ay naharap sa mga kasong qualified human trafficking, estapa at illegal recruitment. Kahapon ay nagtungo ang mga magulang ni Veloso sa DOJ hinggil dito. Hataw Balita ngayon! Sa gitna ng isinasagawang malawakang military exercises sa bansa, iginiit na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi militarisasyon kundi pagpapalakas ng pambansang depensa ang layunin ng mga ito. Si Ryan Lacanlali, humahataw. Ibinahagi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na naging matagumpay ang maritime strike exercise na bahagi ng isinasagawang 2026 balikatan exercises kasama ang military forces ng Estados Unidos, Japan, Canada at iba pang partner countries. Sa kabila ng mga komplikadong paghahanda, nasubukan sa unang pagkakataon kahapon ng Japan Ground Self-Defense Force ang kanilang Type 88 surface-to-ship missile system na ayon kay Secretary Teodoro ay posibleng maging bahagi ng interoperability ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa hinaharap. Ngayon mo makikita napaka-complicated nitong exercise na to. From planning to forming to resource management, so it will only get smoother and better. But nonetheless, I'm very, very proud and happy
that we were able to pull this off for the first time, and it will only get larger in scope with more partners. Binigyang diin din ng kalihim na mahalaga ang ganitong pagsasanay hindi lamang para sa depensa kundi pati sa pagtugon sa kalamidad. God forbid a natural calamity, we will know how to help each other in this area. It also upgrades the skills and the awareness of our troops in the capabilities that our allies have and in coordination mechanisms with the different participants. So it's a complex exercise actually. Sa kabila ng mga puna ukol sa umano'y militarisasyon, sinabi ng kalihim na bukas at transparent ang mga military exercises at isinasagawa ito sa ilalim ng civilian control. Well, militarization or national defense. There's always a claim of militarization, but it's under the control of civilian authorities. And these things should have been exercised and done a long time ago, this being an archipelago. And the claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, say, for operational security. Dagdag pa ng Defense Secretary, layunin ng mga pagsasanay na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Patuloy namang pinag-aaralan ng mga susunod na hakbang, kabilang ang posibilidad ng pagkuha ng bagong military assets at pagpapalawak pa ng balikatan exercises. Samantala, tiniyak ng DND na patuloy nilang susuriin ang mga resulta ng military exercises upang mapabuti pa ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. 3, 2, 1! Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Nagsuntukan sa lungsod ng Quezon ng ilang motorista. Ito'y matapos na magkagit-gitan ang driver ng bus at motorsiklo sa bahagi ng Quirino Highway. Si Lea Ilagan, humahataw. Kita sa viral video na ito ang isang lalaking duguan matapos masangkot sa isang road rage sa Quezon City noong Mayo 2. Ang lalaki, driver ng pampasaherong bus na kinuyog ng dalawang driver ng motorsiklo na nakagit-gitan nito. Nangyari ang insidente sa kahabaan ng Quirino Highway, malapit sa Asuncion Drive kung saan nagpang-abot ang dalawang panig matapos kumprontahin ng driver ng bus ang nakamotorsiklo. Nangyari po yung insidente, na-swerve nga yung motor ng bus. So, anong nangyari, yung motorcycle rider natin, hinampas niya yung side mirror ng bus. Hinabol ng bus yung motorcycle riders natin. Bumaba ang bus driver, dala ang isang tubo, subalit agad itong naagaw ng motorcycle rider na siyang ipinanghampas sa driver at konduktor ng bus. Dala na yung tubo. Hinampas niya yung rider natin. Apparently, naagaw ng motorcycle rider yung tubo. Hinampas niya ngayon yung driver po ng bus tsaka yung conductor. Ayon kay Quezon City Police Station 16 Station Commander, Lieutenant Colonel Jemer Toviera, nakatakdang magsampa ng kasong serious physical injury ang magkabilang panig. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect na sakay ng motorsiklo na napag-alamang magkamag-anak na nagtamuri ng sugat sa katawan. Yung drivers po natin at conductor ay nagtamo po ng injury sa kanang bahagi ng kanilang mga ulo. Yung motorcycle rider naman po natin ay sa kaliwang bahagi po ng kanyang balikat. May paalala naman ng pulisya sa mga motorista. Pinakamabuti po ay panatilihin po natin yung pagiging kalmado at pag-iibigan sa isa't isa. Pwede po tayo mag-report sa pamamagitan ng 911 kung merong reckless driver o kaya naman po i-video po natin or mag-report po tayo sa LTO. Huwag po nating dadaanin sa sarili nating pamamaraan yung pagsaway sa reckless driver. Kasi mag-result po yun ng mas hindi magandang pangyayari. Lea Ilagan, humahataw sa Balita Ngayon. Regional News.
Magtutulong-tulong ang mga lokal na pamahalaan at national government upang maabutan ng tulong ang mga Bicolano na apektado ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Pangunahin sa dapat matugunan ang pangangailangan ng pagkain, kalusugan at hanap buhay para sa mga residenteng inilikas kasunod ng naranasang matinding ashfall noong Sabado. May humahataw na balita si Ryan Salatandol. Regular na nagsasagawa ng monitoring ang Office of the Civil Defense sa mga residenteng nagsilikas sa ilang bayan sa Albay na naapektuhan ng makapal na abo na ibinuga ng Bulkang Mayon noong Sabado. Inalam ng OCD ang pangunahing pangangailangan ng mga ito para agad rin silang makatugon at makahanap ng suporta mula sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ang ating opisina is 24 hours doon na monitor natin. Ano pa ba pangangailangan? Kausap natin ng MDRIMO, ang PDRMO directly. Pati ang ating mga agencies na nandito sa ground, kausap din natin kung ano pa ang mga needs nila. Kasi ang OCD, kami ang support, nagbibigyan ng support, ano man ang pangangailangan. Sa Ginubatan Albay, patuloy na nag-iikot ang mga otoridad para mamigay ng mga ayuda sa evacuees matapos aprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang deklarasyon ng State of Calamity. Agad na kumilos ang LGU ng Ginubatan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente sa pagkain, tubig at tulong sa magsasaka. Kaya nga po kami nag-declare ng state of calamity para po at least may katuwang kami yung pagdating naman po sa barangay level, ma-utilize nila yung funds. So pwede po sila mag-ano doon sa medicine kasi nag-start na po yung yung sa mga may asthma, food, water and yung po natin support sa farmers. Batay sa inisyal na report ng LGU, mayroon ng nasa 1.5 million pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura sa Ginubatan pa lamang, habang patuloy ang isinasagawang damage assessment sa iba pang mga bayan na apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Nagpadala ng water desalination unit ang Philippine Coast Guard sa mga lugar na naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Maliban dito, tumulong din ang PCG sa paglikas ng mga residente. May hataw na balita si Lalaine Moreno. Bukod doon sa pagtulong po sa pagkakandak po ng evacuation po na ating mga affected individuals, tayo rin po ay nagpadala ng 2 water purification or desalination team, particularly sa area po ng Ginubatan at Camarig. So ito pong desalination unit po natin ay may kakayahang po makapagbigay ng mahigit 10,000 liters ng malinis at ligtas po na inuming tubig. 2 water desalination units ang idineploy ng Philippine Coast Guard sa Albay para magkaroon ng malinis at mainom na tubig ang mga residenteng naapektuhan ng matinding ashfall na dulot ng Bulkang Mayon. Partikular na ipinadala ito sa bayan ng Ginubatan at Camalig kung saan limitado ang supply ng malinis na tubig dahil sa makapal na abo. Ang water desalination unit ay kayang makapaglinis ng 10,000 liters ng mainom na tubig kada araw. Maliban dito, tumulong na rin ang PCG sa paglikas ng mga residente papunta sa mga evacuation centers, gayon din sa pagsasagawa ng flushing at clearing operations sa mga lugar na nabalot ng abo. Tumulong rin ang kanilang puwersa sa Department of Social Welfare and Development sa pamahagi ng food packs at mga hygiene kits para sa mga apektadong barangay. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, naka-high alert ang kanilang ahensya at nakahanda rin ang kanilang mga response team para sa 24/7 deployment. Tiniyak naman ng PCG ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan sa pamagitan ng pagsusuot ng N95 mask. Sa pagkasagawa po ng aming operasyon, ang priority pa rin po namin is yung kaligtasan po ng ating mga frontliners. So of course, yung assistance po na ibibigay natin sa ating mga community. So ang ating pong usually reminder po sa kanila is gumamit po ng N95 mask or if possible yung mga batang panyo po kung kailangan lumabas po. And then pagdating po sa personal po natin, meron naman po tayo mga nakatalaga, mga medical team. Noong May 2, umabot sa 124 na mga barangay sa Albay ang naapektuhan ng makapal na abo na ibinuga ng Bulkang Mayon.
Aabot sa halos nasa 200,000 mga residente ang naapektuhan ng ashfall, lalo na ang bayan ng Kamalig, Kinubatan at Ligao City. Sa ngayon ay nananatiling nasa alert level 3 ang Mount Mayon, pero patuloy ang paalala ng mga otoridad sa mga residente na maging alerto sa posibilidad ng mas malakas pang pagsabog ng bulkan. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Inilunsad naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa unang pagkakataon sa Nueva Ecija ang kanilang currency exchange activity at seminar o ang Peso Caravan. Layunin nito na mapalitan ng lahat ng mga naitabing luma o sirang pera. May humahataw na balita si Danny Bonar. Aabot sa mahigit 200 mga market vendor, tricycle drivers at iba pang stakeholders ang inimbitahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sumailalim sa isang seminar kung saan tinuruan ng mga ito ng tamang pagkilatis sa authentic at peke na pera. Ito ang programang Piso Caravan ng BSP na sa unang pagkakataon ay isinagawa sa bayan ng San Antonio sa Nueva Ecija noong Martes, May 5. Tinuruan ng mga dumalo sa seminar kung paano susuriin ang isang banknote o perang papel gaya na lamang ng security features neto. Ayon sa BSP, hindi basta-basta nagagaya o napepeke ang watermark sa pera. Sakaling merong duda sa ibinabayad na banknote, payo ng BSP mas mainam na gumamit lagi ng UV light upang malaman kung authentic ito. Ayon sa Central Bank, mahalaga na matutunan ng bawat vendors at drivers ang pagsiyasat sa isang counterfeit o peking pera dahil sila ang madalas nakatatanggap nito kapag may nagbabayad. May tatlong major reasons po kung bakit mahalaga na dapat malinis yung pera nagsisirculate. Una, para mapanatili yung integrity ng currency. Pangalawa po, para po maiwasan na mapeke o ma-counterfeit, maka-experience ng counterfeit currencies yung ating mga kababayan. Dagdag pa ng BSP, mas mabilis na dumudumi ang mga low denomination currency gaya ng 20, 50 at 100 peso bill. Payo nila, wag nang gamitin pang sukli ang mga marurumi, basa, punit, may sulat, maging ang mabaho ng pera. Mas mainam nila kung ito ay ipapalit na lamang sa mga currency exchange partners o sa mga bangko upang hindi na lalo pang marumihan ang mga perang papel. The more na nag-recirculate yung mga maruruming pera, syempre mas prone siya sa germs or bacteria. Normally po sa palengke, syempre hindi natin may iwasan yung pagsamantala dyan. Lalo na pagka peak season, yung mga holiday season, talagang nakaka-encounter po tayo ng mga peking pera. Kaya po talagang in partnership with BSP, ginagawa po talaga namin yung Know Your Money Seminar. Isa si Mang Boy sa mga dumalo sa Piso Caravan na sinamantala ang pagkakataon para mapapalitan ang kanyang mga nalukot na pera dahil sa aksidente. Kalaglag, sumabit sa tambucho ng motor. Pagkasabit ng motor, mainit tambucho. Ayun, naluto. Target naman ng BSP na palakasin ang programa maging sa iba pang mga bayan sa probinsya ng Nueva Ecija. Danny Munar, humahataw sa Balita Ngayon. Hindi na hadlang ang rehas para kumita. Sa isla ng Masbate, may pinagkakakitaan na ang mga person deprived of liberty o PDL sa loob ng bilangguan. Ito'y matapos magkaloob ang BJMP ng mga livelihood packages hindi lang para sa mga nasa rehas, kundi maging para sa kanilang mga pamilya sa labas ng piitan. Si Jerry Galicia, humahataw. Dahil sa programang takbo para sa kababaihan Color Fund Run 2026, nakalikom ng 180,000 piso ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Masbate para sa kabuhayan ng mga person deprived of liberty o PDL. Benepisyaryo nito ang 6 na district jail sa mga bayan ng Placer, Kataingan, Mobo, San Jacinto, Aroroy at Masbate City. Layo ng programa na gawing produktibo ang oras ng mga PDL at maaalis ang imahe na sila ay pabigat sa kanilang mga pamilya. Para may source of income sila kasi alam po natin na karamihan sa mga PDL natin na ay mga breadwinner ng family nila. So nung pumasok sila sa kulungan, walang nagpo-provide para sa family nila. And in fact, minsan ang mga ibang kailangan nila sa loob ng kulungan ay hinihingi pa nila sa family nila outside. So nagiging burden sila in a way.
So with this livelihood trainings and livelihood programs po natin, na tutulungan natin ang mga breadwinner na nasa kulungan para kahit papano, kahit sa kukonting paraan is makapag-provide pa rin sa family po nila. Mula sa nalikom na pondo, ginamit ito para suportahan ang mga kabuhayan ng ilang mga PDL sa Masbate. Isa si Mang Roger sa mga PDL na 4 na taon nang nakakulong sa Masbate City Jail. Sa loob ng ilang taon niyang pamamalagi sa bilangguan, bihasa na siya sa paggawa ng banana cake, muffins at tart. At ngayong mayroon na silang dagdag na oven, balak nila na idagdag sa produkto ang kanilang bebenta ang pandesala. Napakalaking halaga po kasi maliban sa nakakalimutan namin na nandito kami sa pasilid na ito, at the same time kumikita rin po kami. Mas nakakatulong po rin sa mga pamilya namin sa labas. Dahil sa magintong programa ng BJMP, hindi lamang ang mga PDL ang kanilang natutulungan, kundi maging ang kanilang pamilya na naiwan sa labas ng piitan. Isa na rito si Jaya Rose Abalye na asawa ng isang PDL. Kasama siya sa mga napagkalooban ng livelihood package ng BJMP. Sobra po, sir. Kasi, kumbaga, ikaw yung nanay at tatay ng anak mo. Kumbaga, sobra po talagang hirap kasi, kumbaga, ikaw lang yung nag-iisa para maghanap buhay, para matustusan mo yung mga pangangailangan, lalo na sa anak mo, at sa pang-araw-araw po namin. Muli naman tiniyak ng BJMP ang patuloy nilang suporta sa mga PDL sakaling sila ay makalaya na. Ito ay sa pamamagitan ng aftercare program kung saan imomonitor pa rin at gagabayan ng mga PDL sa kanilang paglaya hanggang sa tuloy na silang makapanumbalik sa normal nilang pamumuhay. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Dalawang cooling stations ang magagamit na mga residente sa Iloilo City matapos itong buksan kahapon. Ito ay parang maliit na kwarto na may air-conditioned units at water dispenser. Dito maaaring magpalamig o magpahinga saglit ang mga residente kapag mainit ang panahon. Pwedeng manatili sa loob ng hanggang 30 minuto o kapag kinakailangan, tulad na lamang kapag sumama ang pakiramdam. Bukas ang cooling stations mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at kayang mag-accommodate ng hanggang 20 tao. Kailangan lang magparehistro muna at magpa-assess bago pumasok. Ilang pang cooling stations ang bubuksan sa lungsod sa mga susunod na araw. Hataw Balita Ngayon. Puspusan na ang paghahanda ng pamahalaang panlalawigan ng Agusan del Sur para sa nalalapit na pagdaraos ng 2026 Palarong Pambansa na gaganapin sa darating na May 24 hanggang May 31. Ayon sa mga organizers, sa ngayon ay halos matatapos na ang mga paghahanda na kanilang ginagawa para sa Palarong Pambansa. Si Alan Manansala, humahataw. Malapit nang matapos ng mga organizer ang paghahanda na ginagawa para sa nalalapit na pagdaraos ng 2026 Palarong Pambansa. Ngayong taon, ang probinsya ng Agusan del Sur ang magsisilbing host para sa isa sa pinakamalaking sports event sa Pilipinas. Kaugnay nito, tiniyak ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. na halos makokompleto na ang preparasyon sa mga key sport venues, billeting areas at mga pasilidad na gagamitin ng mga delegado na makikilahok sa Palarong Pambansa. Ayon sa opisyal, halos all set na rin ang pagpuposisyon ng mga kagamitan sa iba't ibang venue upang makapagsagawa ng dry run bago ang opisyal na pagbubukas ng palaro. In terms of infrastructure, we are already 97.25% complete with our preparation sa mga playing venues and billeting quarters. Samantala, magpapatupad rin ng mas mahigpit na seguridad ang pamahalaang panlalawigan para sa idaraos na Palarong Pambansa ngayong taon. Tiniyak rin nito na may nakadeploy silang medical team kung saan may nakastandby na air asset para sa medical transportation. Layo nito na mas mapabilis na maihatid sa pagamutan sakaling mayroong atleta o participant ang malagay sa emergency situation.
Bukod sa seguridad at medical services, nais rin ng provincial government na masigurong magiging maayos at world-class ang magiging experience ng mga kalahok sa palarong pambansa ngayong taon. Kasama po sa plano namin, bawat playing venue, may nakatambay po na rescue teams, may medical team. Nagtandem po to. We are in touch with the Department of Health, with the COD, OCD Caraga. Mayroon kaming search and rescue of Agusan del Sur. May mga MDR-RMOs ng hindi lang ng Agusan del Sur, kung hindi buong Caraga. We have made a request to the Office of the Secretary of National Defense and the Philippine Air Force na maglaan ng isang air ambulance dito during the entire duration. Bagaman malaking hamon ang transportasyon para sa mga delegado, tiniyak ng provincial government na mayroon na silang mga handang logistical support. Lahat ng mga rehiyon sa buong Pilipinas ang inaasang makikilahok sa nasabing national sport event. Magbubukas ang 2026 palarong pambansa sa darating na May 24 at matatapos ng May 31. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Weather News. And this time, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, Mayo 7. Panoorin natin ang update mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy na nagdudulot ng mga pagulan ang LPA na nasa loob ng ating area of responsibility at huling nakita yan sa layong 120 kilometers southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa naman ho yung tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo, gayunpaman patuloy itong nagdudulot ng mga malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya't pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan dyan sa mga pag-ulan at mga posibilidad ng pagbaha dahil po sa presence nitong LPA. Samantala yung easterlies nakakaapekto naman sa Luzon at Visayas at generally ay maaliwalas ang papawuring sa malaking bahagi ng Luzon. At sa maghapong ito ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon landmass. Update naman sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category sa ngayon at may international name na si Hagupit. Huling nakita yan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers early morning. At once na pumasok po yan ng ating PAR, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Kaloy. Generally, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw at maaari po may tsansa at may posibilidad na magdulot ito ng direktang epekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at silangang bahagi ng Visayas early next week. Nakikita po natin based sa track na ito ay weakening trend naman siya o ibig sabihin may chance ho na bahagyang humina ito habang papalapit ng ating landmass. Pero dahil nga po may kalayuan pa yan, itong bagyo na yan malayo pa, ibig sabihin may mga kinoconsider pa po tayong mga uncertainties. Kaya ang mas mainam po ay patuloy tayong magantabay sa mga updates ng Pag-asa ukol dito sa nasabing weather disturbance. Samantala para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan natin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawurin at may tsansa pa rin ho ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin ang mga temperatura ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, o sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius, 18 to 26 sa Baguio, 26 to 33 sa Lawag, 25 to 38 sa Tuguegarao at 26 to 31 naman sa Legazpi City. Samantala dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan natin ang maulap na papawurin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidat pagkulog at even yung widespread na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging sa Davao Region. Yan ay direktang epekto ng low pressure area. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon.
Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius, Zamboanga ay 25 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 sa Puerto Princesa City, 27 to 38 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, 26 to 33 sa Davao at 25 to 30 naman sa Cagayan de Oro. Para naman sa heat index, kahapon po nakapagtala dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index at nasa extreme caution level po siya. Extreme caution level. At dito naman sa Borongan, Eastern Samar, kahapon po nakapagtala po tayo ng highest heat index sa buong bansa at umabot yan ng 45 degrees Celsius. Nasa danger level ho yan kung kaya't mataas ang tsansa po ng mga heat stress at heat cramps, lalong-lalo na kapag continuous ang exposure sa ganitong klaseng init. At sa mga extreme cases, pwede pong magdulot ng heat stroke. Kaya't patuloy natin pinag-iingat ng ating mga kababayan. Para naman sa araw na ito, sa forecast natin sa Kamaynilaan, 40 to 41 naman ang inaasahang magiging maximum na heat index natin dito sa Metro Manila, habang sa San Jose Occidental Mindoro at sa Borongan Eastern Samar pwede pong umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index for today. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anong bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa Kanaptawan pa rin ang magiging pag-alon ng ating karagatan sa buong arkipelago. Ang sunrise natin for today is 5:31 in the morning at sunset natin mamayang gabi is at 6:14 in the evening. At napanood po natin ang update mula naman kay Pag-asang weather specialist Loredine Galicia. Maraming salamat po. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa 2 Timoteo Kapitulo 1, versikulo 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, 7 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po si Bernard Danis. Namorbati. Maraming salamat, John Nano, ang ating EP. Thank you. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondents mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito, si UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Kami po ang inyong Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Stand by for a while. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.